Hi everyone, this is Makorin channel. Thank you for visiting our channel. This video guys, ang continuation ng ating video na travel, family time at succulent hunting time. So guys, samahan niyo ako magripat habang nagkukwentuhan kung bakit ako patuloy pa rin bumibili. Okay guys, simulan na natin. Guys, ipakilala ko nga pala sa inyo yung mga nahunt kong succulent nung nagpunta kami ng Kasimingaura. Ito nga pala ang una kong pakikilala sa inyo ay si Cotyledon ophilia. Ang pangalan naman niya dito sa Japan ay si Pukudaruma or Pukura Musume. Ito siya guys. Ito ang tsura niya. Nabili ko siya guys nang wala siyang paso, hindi siya nakatanim sa paso at ang ugat niya, wala pa rin siyang bagong ugat. Ito siya. Ayan siya guys. Meron na ako na itong collection. Kaya lang sa kasamaang palad last year namatay siya, nagbaybay siya. Na-neglect ko siya sa greenhouse. Siguro ang main reason kaya nagbaybay siya, siguro underwater, nakalimutan ko siyang diligan. Sa greenhouse pa naman sobrang init ng panahon, so talagang siya, tuyot na tuyot. Nung namalayang ko, unti-unti na uubos yung dahon niya dito, and then natuyot na yung kanyang stem. So bumili ako, parang hindi ako naka-let go, kumbaga parang tawag dito, naawa ba ako? Yung ganon. So this time aalagaan ko na mabuti. Ito siya guys, si Cotyledon ophilia. And then ang isa ko pa nabili na walang ugat, ito siya guys. Ay, meron din siyang bagong ugat. Ito siya. Meron na siyang bagong ugat, pero dahil siguro sa matagal na siyang hindi wala sa lupa, na siya, bumaluktot na siya. Ibig sabihin, na siya, humihingi siya ng tubig or lupa. Ganito yung tsura guys. Siguro yung mga na-order natin sa online kapag matagal sa parcel, nagiging ganito ang itsura niya. Yan guys. Baluktot. Yan. So, need niya ng iripat, need niya na ng tubig, lupa, at hangin. So, guys, ito siya, si Baby Fingers. Yan siya. Matagal ko nang gusto bumili nitong Baby Fingers. Nakikita ko sa online. Actually, mura na siya hindi na siya ganong kamahalan ang presyo sa mga online. So, bumili ako. Maganda ito pag taglamig pink siya. I think maganda ito sa mga arrangement, kaya bumili din talaga ako. Kaya binili ko siya. And then, ang isa ko pang binili ay ang pangalan niya. Sa English, si Baby Necklace. Ang pangalan naman niya dito sa Japan ay si Juseboshi. Actually, meron na din ako ng succulent na ito. Last year din siya na nag-bye-bye. Ganun din, katulad din katulad din ni Cotyledon ophilia, ang naging issue kaya nag-bye-bye. Underwater guys, nung summer, last year na summer. Diba kaawa? Hindi rin ako nakamove, kumbaga parang, ang tawag dito, hindi mapanghihinayang. Kumbaga, matagal ko din siyang inalagaan guys years din. Ilang years ko din siyang inalagaan. Then, last year, nagsimula ako, bumalik ako sa pagtatrabaho. Naging limited na lang yung oras ko sa bahay. So, na-neglect ko siyang diligan. Kaya yun, nag-bye-bye. Kumbaga, parang, matagal ko din siyang inalagaan. Matagal ko din siyang naging collection. Tapos biglang nag-bye-bye. Diba? Masakit din sa puso. Ito siya guys.
tuyot na rin ang lupa niya. Nung binili ko siya, hindi din siya nakatanim sa paso. Ganito ang itsura niya, guys. Kailangan na din niya na ripatin dahil yung ugat niya, yung bagong ugat niya ay nakaangat na. So, ang issue dito kay Jusuboshi or si Baby Necklace, sensitive siya sa tag-araw eh. Kailangan hindi mo siya totally i-neglect sa pagdidilig. Kasi unti-unti siya, ang nagiging issue niya, guys, yung dahon niya mula sa baba, unti-unti tumataas, natutuyot, and then, nangyayari, nakakalbo yung dahon niya dito sa baba. So, yun na ang simula ng kanyang pagbaybay. Hanggang sa pati stem niya, matutuyot, then, yun na, bye-bye na siya. So, this time, aalagaan ko na. Gambarimashou ne, Yusuboshi. Ne, gomen ne, kyonen ni umizu yari wasurechatte gomen nasai. Soshite, and next, guys, ang isa ko pang binili, wala pa ako nito. Ito, wala pa ako talaga nito. So, ano siya? Hybrid siya. Siya ay si Spring Wonder Cross Blue Jelly Bean. Ito siya, guys. So, yung itsura niya, wala ako pa nito. First time ko, pero mukhang maselan din itong summer eh. Yung mga ganito. Kasi yung nanay niya ay si Spring Wonder. Ang tatay niya ay si Blue Jelly Bean, kung hindi ako nakakamali, guys. So, yung Spring Wonder, ano siya eh, tawag dito, may mga parang balahibo siya. Pag ganung succulent, ano siya eh, sensitive siya sa araw. And then ang tatay niya ay si Blue Jelly Bean. Si Blue Jelly Bean, sensitive din sa araw eh, sa ganitong season. Actually, sa loob ng greenhouse ko, ilan na yung nakikita ko nagrurut rat or nakakapunggos. Ewan ko, basta natutunaw siya sa sobrang init. Ayun. Kasi nadiligan ko sila last week. So, yun, may mga nagbabaybay. Pero, guys, kasama yun sa buhay. Kasama sa paghahalaman yun. And then, ang another kong sedum na nabili ay si Red Berry. Kamukha siya ni Jelly Bean. Small version ni Jelly Bean siya, guys. Ito, guys. So, pag taglamig siya, sobrang pula niya. Kaya ko rin siya, binili. Para sa mga arrangement, guys. Saka wala pa akong collection nito. Kaya ko siya binili. Hopefully, hindi siya maselan, lalo na ngayong summer. Pero tingin ko sa kanya, maselan ito sa winter eh. Pag mga ganitong sedum, maselan siya sa taglamig, nagpo-frostbite siya. Pero, okay lang, guys. Every year yun ang issue ko pag winter, yung mga succulent, baka magka-frostbite. Pero awa naman ng Diyos, wala naman masyado nakaka-frostbite. Yung talagang totally sensitive sa lamig, inilalagay ko sa veranda o kaya dito sa balcony namin. So, nakaka-survive sila. And then, may isa pa akong matagal ko na siyang gustong bilhin. Ito, si Jackal. Ang Japanese name niya ay si Jakar. And then, English name niya siguro si Jackal. Ito siya, guys. Ito. Kaya binili ko siya, guys. Gusto ko yung tip niya. Saka yung yung tip niya. Yan, guys. So, mukha namang siya. Hindi siya ganun ka-sensitive sa pag-init. Green siya. So, guys, ito yung mga nabili ko. May nabili akong isang Echeveria. Ito sedum. Ito din, sedum din to.
si Spring Wonder Cross Blue Jelly Bean. Ito si Baby Finger. Crasula ata to eh. So, and then si Baby Fingers, ito. And then ito si Cotyledon. Cotyledon Ophelia. So, guys, ito ang nabili ko. Dahil ang tips ko din guys sa mga magsisimula pa lang mag-succulent, I think magsimula muna kayo sa mga yung hindi masyadong pricey ang presyo ng succulent, kasi 'di ba kung bibili ka kagad ng yung talagang mahal and then bigla nag-bye-bye, 'di ba, masakit sa puso and then masakit sa bulsa. So I think ang re-recommend ko, mag-start muna tayo sa medyo pangmasa yung presyo, and then kapag yung parang medyo gamay mo na yung pag-aalaga ng succulent, don't mag-level up ka na ng succulent. Ganun lang guys. Ito guys, may isang echeveria lang. So far na happy naman ako sa succulent hunting ko. Ito guys, so need ko na silang iripat. Ang mga pinirepair ko nga pala guys, may mga pots ako dito. Ito guys, actually na to nagamit ko na siya isang beses, and then pagkatapos ko siyang nung niripat ko, ito nabangkante siya, hinugasan ko siya. Ang ginawa kong paghuhugas ay sa tubig, nilagyan ko ng konting Clorox, and then binabad ko siya overnight, and then next day saka ko siya hinugasan. So far so good naman, malinis na siya, mukhang bago na ulit. Ito siya guys. And then ang isa ko pang pinirepair ay syempre lupa. Ito guys, yan. Okay guys, simulan na natin ang magripat. Sa pagriripat, ang pot ay lalagyan ko ng lupa hanggang kalahati, then hahaluan ko ng fertilizer. Konti lang guys ang fertilizer ha. Then yung fertilizer ay mekos-mekos natin sa lupa, tapos ilagay natin yung succulent, saka natin dagdagan ng lupa. Make sure lang natin na siksik yung lagay ng lupa, kasi kapag diniligan na natin sila, unti-unting bumababa yung lupa. Sa paghahalaman ko guys, ang pagriripat ng isa sa paborito or hilig ko. Kahit siguro maghapon tayo magripat, ayos lang. Guys, ang final touch ng ating pagriripat ay yung ibabaw ng lupa, ilalagyan natin ng pest control na Orthuron DX para wag silang lapitan ng mealybugs at aphids. Guys, yung nga pala mga sedum na hindi natin iriripat, dinagdagan natin ng lupa sa ibabaw, and then nilagyan natin ng pest control. Guys, ganito lang ang paglalagay natin ng pest control. Guys, itong Echeveria jacal na nabili natin, although hindi natin siya iriripat, kailangan natin siyang tanggalan ng dry leaves. Okay na to guys. So next, magdilig na tayo.
So guys, ito na yung ating mga bagong succulent. So dito ko siya inilagay sa ating temporary greenhouse. So diniligan ko lang ay si baby fingers, itong crassula, si baby necklace, and then itong hybrid diniligan ko siya ng konti. Itong si Echeveria jacal, no need pa niyang diligan, so wala siyang dilig. Si red berry hindi ko rin diniligan. And then itong si Cotyledon, hindi ko pa rin siya diniligan dahil hindi pa naman siya ganun katuyot. Medyo 2 to 3 days bago ko pa siya diligan. So yan sila guys. Lahat sila nilagyan ko ng pest control. So para anti mealybugs, aphids. So safe sila. Ayan guys, dito ko muna sila ilalagay. Guys, on our next video, i-share ko sa inyo ang aking bagong ginawang greenhouse dito sa gilid ng bahay. And then, kaunting pakilala sa ating mga bagong arrangement din. So, stay tuned guys sa ating mga susunod pa na video. That's for all guys. Thank you for watching our video. Please like and subscribe na din guys kung nagustuhan nyo ang ating video.